Moving right along, it is now my pleasure to introduce our guest speaker for today's webinar. He is Managing Director and Technical Lead. Ladies and gentlemen, our dear PUPian, please join me in welcoming our guest speaker, Mr. RD Aram. Please give him a round of applause. Hello, good morning. So first of all, thank you very much for inviting me. So it's an honor for me to be here. So, okay. Share ko na screen ko para pwede natin mag-start. Okay. So guys, kita nyo na ba yung screen ko? Yes, sir. Okay, kita. Sige, let's start. Oops. Tester. Ayan. And ganito. Okay. So first of all, gusto ko sana maging chill, fun, and interactive tong ating webinar. So I would really appreciate kung mag-interact kayo via the chat button. So I will be asking you questions regarding the topic or minsan mga wala lang, parang okay lang. Just to, para magkakilala lang tayo. No? So okay ba yun? So ano lang tayo? Usap lang, chillax, tapos aral lang tayo. Okay ba yan? Yes. Okay po, sir. Ayan. Wait, hindi ko makita yung chat box. Okay. Sige, let's start. So, try natin. Ano yung breakfast natin this morning? Wala, hindi ko makita yung chat. Anyway, sige. Okay. Let's go back. Right. So siguro sa ating buhay na paisip-isip tayo, no? Pwede kaya ako mag-start ng sarili kong IT business. Siguro pumasok sa atin yun once in our life, right? So question, sino sa atin? Ayan, nakita ko din chat. Yay! So sabi ni Daniel Presto, Pansit Canton, masarap 'yon. Rowen Bacalso, pritong itlog, very good. Sermon, ba't naman sermon aga-aga? Nick Jefferson. Ayan. Okay, nakita ko din chat. Yay, mabuhay. Okay. So sino sa atin na minsan nag-isip na parang nakikita natin sa movies na parang fun ng startup, parang what if gawin ko kaya? So sa chat box, pwede pa kayo sabi na I want to start my own business. Yung mga gusto lang. Yung mga ayaw, okay lang din naman. So gusto ko lang ma-feel yung demographics natin. Ako, kung tama ba yung... Wala. Ayan. Christian Lepitan, I want to start my own business. Nick Jefferson, I want to start my own business. Very good. So may kanya-kanya tayong reasons na. Kung may kanya-kanya tayong reasons kung ba't natin gusto mag-start ng business. Okay. So magkakaintindihan tayo. So is it possible to start a business while in college? Actually, yes. Ba't naman hindi? So ito po ako noong 2004 at yung pinakaunang startup na binuo namin ng mga tropa namin. So yung naka-blue yung promotor tapos yung mga tropa ko. 20 years old ako niyan. So 20 years old, third year college. So sa mga third year college, kaway-kaway. So paano siya nagsimula? Bale yung tropa ko na naka-blue, akala niya buntis yung girlfriend niya that time. So parang kailangan niya ng pera. So parang nag-start, yun. Nagsimula ng business. No? The next thing I know, nandun na kami ngayon sa sa Laguna Techno Park, talking with decision makers, with IT managers, pitching our software. So back then, wala pang Salesforce.com. So yung ginawa namin sa kanila is parang tracking of salesmen within the semiconductor field. Na-open yung eyes ko na parang, talaga, third year college, pwede pala yun. So yun yung sobrang eye-opener ko nung panahon na yan. Okay? So, anong serverless app at anong kinalaman ng startup sa serverless app? So,
tanongin natin yung mga non-techie. So, nandito yung chat nung kapatid ko tsaka nung asawa ko. No? So, pagkain ba ang serverless app? Parang hindi naman. Apps that are serverless, tama naman. Wala rin siyang kinalaman sa modem. So, tanongin natin si Wikipedia. Ano sabi ni Wikipedia? Sabi niya, serverless computing is a cloud computing execution model in which the model provider allocates machine resource on demand, taking care of the servers on behalf of their customers. Ano daw? Di ko gets yun. So, gawa tayo ng mas pragmatic na definition na magsisuit sa ating discussion. Okay, so let's do this. Pasimplahin natin. When you say serverless, programmer ka, hindi mo kailangan isipin ang servers. Okay? Then let's define serverless by the problems that it solves. So ipapakita ko sa inyo yung mga problema na kayang isolve ng serverless as a student and as a student founder. Then let's see kung ano yung mga alternative sa serverless computing at ano yung mga ginagawa ng mga tao before serverless computing. So, is that okay? Are we good? So, chat lang. Kung good tayo dun sa working definition natin ng serverless. Ayun, ang aga naman. Natulog na agad lahat. Okay, sige. I assume ko silence means yes. So, I'll just proceed. Yeah. Sige, Nick Jefferson, maraming salamat sa suporta. Mark Piangco. Ayan, okay. So, kilala si Ji Pyong, no? Han Ji Pyong. So, imagine natin si Han Ji Pyong, the student founder. Gusto niya mag-business, pero estudyante siya. So, tingnan natin yung weaknesses and strengths ng isang student founder, no? Kasi pwede tayong ma-discourage, especially kung puro weakness lang yung titingnan natin. Pero if we can see that we are special and we have our own special abilities and strengths na kaya natin makipagsabayan sa ibang tao, pag na-recognize lang natin yan, maybe we can, right? Maybe we can. Okay, so let's start with weakness. Ano ang problema ng mga student founders? Kadalasan, walang pondo. Siyempre, di ba? Estudyante. So, wala tayong, humingi lang tayo kadalasan ng pera sa ating mother or sa ating parents, ganun. And isang disadvantage sa atin is lack of connections. Kasi basically, connection is trust, no? Parang kailangan mo muna ipakita sa tao na kaya mo to before they trust you. Now, your parents, syempre nabuhay sila na mas matagal na, or your tito, tita, may trust na naipon sila, may social capital na silang naipon sa mga tao. Kapag ginamit niyo yung social capital na yun para ibigay sa'yo, pinagkakatiwalaan kanila kasi pinagkakatiwalaan nila yung father mo. So that is connection, basically trust. So yun yung weakness. So sa guerrilla tactics, hindi tayo magpo-focus sa weaknesses. Lalayo tayo. Pag malaki yung kalaban, aatras tayo. Pero pag mahina yung kalaban, hindi tayo atake. So we need to identify what are our strengths. Yes? So ang pinakamalaking advantage ng isang student founder, you have lots of time. So minsan iisip natin na sobrang busy na kulang na kulang sa time, wait hanggang magka-trabaho kayo, hanggang magka-anak kayo, hanggang magka-asawa kayo. Wala na kayong time. So ngayon, ang perfect opportunity to tinker, perfect opportunity to study, perfect opportunity to fail. Kasi meron kayong time, maharaba ang time nyo. Pag nag-fail kayo at this moment, pwede pa kayong bumangon. You have time. Next, you have energy. Right? Ngayon, nung ginawa ko to, so pinagpuyatan ko siya, so I feel really bad ngayon kasi parang kulang sa energy. Pero nung kalakasan ko, ng mga 20s din ako, hindi ko napapansin yung puyat. Kasi syempre, software developers, kailangan talaga natin magpuyat at times. Pero ngayon, after 20 years, ramdam na yung pagod, ramdam na yung energy loss. So, you have the energy, use it wisely. Right? You have brains. Diba? Mga taga-PUP. Alam natin matatalino ng mga taga-PUP, no? So, we should use it properly. And pinaka-strength natin na student founder, you have the desire to win. Compare lang natin, no? Yung mga people na who made it na, no? Usually, okay na sila, chillax nila, petics na sila. Minsan complacent na sila kasi okay na sweldo ko, okay na lahat sa buhay ko. Or yung iba, yung other way around, yung sobrang bitter na parang
kahit ano naman gawin ko, hindi nagagana yun kasi 20 years na ako nagtatry, hindi pa rin gumagana. So nawalan sila ng desire to win. Pero meron pa rin tayong youthful optimism. We want to win. So we should use that. Right? So ayun, yun ang strengths, yun ang weaknesses. With that in mind, yun ang ating student founder. So pasadahan natin ng bahagya ang product development. I know you're very familiar with it, pero tingnan lang natin yung cost na ma-incur ng isang student founder sa bawat step of product development, right? So number 1 is ideation. Basically, may naisip kang ideya. So ako, usually nakakaisip ako ng ideya pag naliligo, nag-jogging, no? Kasi clear yung mind. So parang out of nowhere, bigla may papasok na idea. What if gawin ko to? Right? Ang common mistake ng ibang developers, pag may naisip silang ideya, diretso sila sa programming. Which is minsan wasteful kasi gumagawa pala sila ng something na hindi naman pala gagamitin. Walang gumagamit. So the next step is validation. Ay, balik pala tayo. So magkano ang cost para mag-isip ng idea? Yan guys, magkano ang cost para mag-isip ng idea? Accrue. Wala na ako kasama. Sige. So it costs 0 pesos. Yan, free lang mag-isip ng idea. So far, 0 pesos yan. So second step is validation. So actually yung process na to na lean product development, ang resource natin dito si Eric Ries ng Lean Startup. May book siya. I really highly recommend that. It's a good read. Pero shortcut ko na lang dito sa 4 steps para madali. Right? So number 2 is validation. Tatanungin natin ng mga tao kung yung idea ba natin, may bibili ba talaga nito? Right? Kasi kung gumawa tayo ng isang product na walang bibili, tapos ginawa mo siya in 1 month, 2 months, sayang 2 months mo, di ba? Sana ginawa mo siya sa ibang bagay. So validate muna. May Facebook groups, may chat, actually sobrang useful ng Facebook groups to validate ideas. No? Tatanong mo lang, sino dito ang may problema sa ganito? Tapos, ano ang pinakamalaking problema nyo sa ganito? Sasagot sila. Pag wala sumagot, ibig sabihin walang may problema ganun. So na-validate na agad yung idea, wala naman palang silbi yung product na gagawin mo, huwag mo na siyang gawin. Sayang ng oras. Validation is market research ni Totep. Yes, sir. May yung traditional market research natin, no, yun yung parang nag-hire tayo ng researchers, tapos nagbabayad tayo ng surveys. Validation is an alternative to traditional market research. So mas mura siya, tsaka magtatanong ka lang. So asking questions is basically 0 pesos na. Yan. Facebook group, sobrang gandang area for validation. Ngayon, kapag may nakita ka na, oh, okay, may problem, may idea ako, tapos may mga tao na kailangan pala nun, may mga taong may need, doon na tayo magpo-program. Kung hindi kayo mag-hire ng freelance at magpo-program kayo ng sarili nyo lang, yun na bayaran sarili nyo, 0 pesos na yan. Free time, kunwari, after studies, code kayo. So far, 0 pesos pa rin. So far, so good. Wala pa tayong ginagastos, right? So guerrilla tactics so far. Dito na yung nagkakaproblema kasi pag nagawa na natin yung product natin, so gagawin natin yung tinatawag nating MVP, minimum viable product. Ano ba yung product na pinakamaliit at pinakamabilis mong gagawin para walang waste? Na i-test yung hypothesis, parang may bibili ba ng app na pwede ko ikabit sa Shopify ko na maglalagay ng book reviews galing sa Goodreads. So, it's a question yun. Una, magtatanong ka muna sa mga tao, kailangan nyo ba? Kailangan ko ng book review kasi yung book review, naghihikayat yung bumili ng books. Marketing tool pa lang, reviews mo. So, program. Yan. Problema, once na natapos ka na mag-program, kailangan ko siyang ipakita sa tao. Right? Presentation, feedback. Kailangan ko malaman kung yung ginawa ko ba ay nakakasolve ba talaga sila, number 1. And actually, ang pinaka doon, kailangan ko malaman kung may bibili ba ng product ko. Kasi people lie, but money don't lie. Pag binili na yung product mo, ibig sabihin, kailangan nila. Walang usapan. Pero pwede na sabihin, ganda ng product mo. Bibilihin ko yan pag natapos yan. Pero pag natapos mo na, hindi nila bibilihin. So, it happens a lot of times.
So yung truth nasa money yan. Pag naglabas na sila ng pera, dun mo malalaman yung katotohanan. Kung kailangan ba talaga nila o hindi. So we have a problem. For your app, for people to use your app, you need to deploy it on a server. Problema, you need money for servers. Yan, okay. So review. What is a server? Anyone? So sa networking natin, sino makakapagsabi sa akin kung ano ang isang server at ano ang client? Wala. Lagot kayo sa teachers nyo. So sa madaling sabi, so sa internet, no, yung client, siya yung nagtatanong, I need this file. Yung servers, sila yung nagbibigay, oh, okay, this is your file. Yan. So, a client can be your browser, so yung Chrome, Firefox, Edge, what have you. It can be your mobile app. It can be your Android app. Server is provider. Yes, so provider may technical tayo dyan, pero yes, in a way. Server provides, server responds, client's request. Yan siya. So, si server, hindi siya usually nag-initiate ng any action. Naghihintay lang siya. All the server does is wait until a client request comes in. Okay? So basically, ito yung architecture ng buong World Wide Web. Okay. So meron kang problema. Chicken and egg problem. Kailangan ko i-upload yung app ko to earn money. Pero kailangan ko kumita ng money para mag-purchase ng server. So parang, paano to? Gawin ko dito. Ayan. I-define natin yung failure or success ng isang application. No? Well, let's make it very simple. For me, you can define your own success or failure, pero for me, it's a failure if nobody buys it. That's it. Pag walang bumili ng app mo, failure siya. Right? So wala kang income, tapos minsan mas malaki pa yung expense sa income mo, minsan lugi ka. So failure yon. Success kapag yung kita mo ay mas malaki sa expense mo. So kumikita ka. Right? Mas maganda pa kung yung app mo recurring, monthly sinisingil yung user. So monthly ka kumikita, hindi ka na nagde-develop dun sa app mo, kumikita ka pa. So true yan sa Shopify apps or not sure sa Apple apps, no? Pero may mga app marketplace na monthly yung bayad ng apps nila. Gawa ka ng isang beses ng app, tuloy-tuloy yung kita ng app mo. Assuming nga na mas malaki yung income mo sa expense mo. Okay, ideal scenario. So, ideal scenario kapag, okay, let's admit, hindi lagi lahat ng idea natin successful. Minsan kahit gaano ka gandang validation yung ginawa natin, paglabas ng app, walang bibili. Failure yon. Ideally, yung failures natin, zero cost. Bakit? Para hindi tayo lugi, para pwede tayong bumangon ulit. So two things, no? Pag zero yung, or at least cheap, pag cheap yung failure natin, pwede tayo mag-try ulit. Try lang. We have time, we have energy, right? Try ulit, try. And maganda pa dito, meron tayong addition sa portfolio natin. Pag lalagyan natin sa resume natin, lalagyan natin sa LinkedIn, ito yung mga projects na nagawa ko. Hindi siya kumita, pero it proves na I can do Node.js, I can do React. Diba? I have proof. I have a project. Siyempre, pag successful ka, biglang naging viral, party na. Daming pera. Tuloy-tuloy yung pasok ng pera due to your app. So these are the two scenarios. Ideally, pag nag-fail ka, hindi masyado masakit. Pero pag nag-succeed ka, maganda yung returns. Oops. Okay. So na-establish na natin na kailangan natin ng servers, no? Para i-publish yung site natin, para makita yung site natin sa buong mundo. So there are, I'd say, evolution. People may disagree with me, pero from a software developer's perspective, parang ito yung nakita natin as software developers na nag-evolve through time. So sa past 20 years of evolution of technology, ito yung direction ng servers, no? So first is the physical server. So physical server, actually true to life to. Kasi yung pinakauna naming
pinakauna namin presentation sa Laguna Technopark with TOA Intercon, dala-dala talaga namin yung PC. Kasi yung computer, bakal pa yung casing nun, so mabigat siya. Tapos nang inon namin yung computer, ayaw mag-on. So kinakabahan na kami kasi present kami dun sa IT manager, tapos ayaw mag-on ng computer namin. Turns out, tatanggal yung CPU kasi kakadala. Tanggal siya ganun. So, kinabit lang namin ulit. So, yun ang physical server. No? Meron ka talagang actual na makina na kinakalikot. So, ito yung low end, no, guys. Nabibili nyo ito sa Shopee, 8,000. Pero yung mga seryosohan tayo, mga seryosohang server, mga Xeon, mga 45,000 yan. Ganun, di ba? Tapos hindi lang servers yung may gastos. May gastos rin tayo dun sa mismo internet connection. So yung PLDT Asenso Fiber Plan, 2,000. Pero I don't think it's enough eh. Kasi parang small business pa lang yan eh. Pero pag dinumog na ng visitors yung site mo, hindi na okay yung bandwidth na yan. So again, compare ulit natin lagi. Ano mangyayari kapag nag-fail yung app natin at ano mangyayari kapag nag-succeed yung app natin? Pag walang bumisita sa app natin, gumastos tayo ng 45,900 sa server. Bigat yun, 45,900. And gumagastos tayo ng kuryente, yung internet natin, in-upgrade natin galing sa plan 1299, naging plan 25, no? Pero pwede naman natin i-reason na, pwede naman i-reuse yan sa next server. Sure, sige, sure. Pero yung server mo na yan, hindi mo na pwede off yan. Kasi pag in-off mo yan, hindi na maging accessible yung app, hindi mo na siya portfolio. Pag sinabi mo sa future client mo na, nagawa ko to, sige nga, patingin nga, down. Sad, di ba? So, pag nag-succeed ka naman, yung pa rin, meron ka pa rin 45,900 sa server, sobrang hirap mag-upgrade ng computer. Sino dito ang nakapag-work na sa isang computer shop? Sino dito ang naging bantay na ng computer shop? Okay, bantay ng computer shop. Yan, Rowen Bacalso, bantay ng computer shop. Sino pa? Mga ko-bantay ng computer shop. Kami lang ni Rowen. Ayan, si everyone. Hindi ko ayan, tambay lang sa com shop, si Christian Lipitan. Dati kasi may computer shop kami, no? Tapos ako yung taga-upgrade ng RAM, taga-reformat kapag nasisira. Sobrang sakit sa ulo. So kailangan kong mag-stay ng 1 AM para wala ng tao sa computer shop. No? Tapos doon ko gagawin yung mga maintenance, no? Update ng Windows, tapos update ng patching ng mga games, yung uso na may Ragnarok Online, kalimutan ko yung uso na O2 Jam, yun, ina-update ko yun. So, computers pa lang yun, so isipin niyo pa servers pa, no? Ang physical, yung server na ganun tulad ng Xeon, matakaw sa kuryente, kailangan ng aircon kasi nag-overheat, kailangan ng backup, software updates, kailangan yung volume, may space lagi, kung hindi magda-down yun. Kailangan yung internet nyo stable. Tapos kung may nasira doon na RAM chip o video card, kailangan mo palitan yun, etc. Masakit sa ulo. Oh, Ards, you have 166 viewers at FB Live. Hi, kaway sa mga FB Live. Ayan. So tayo as developers, gusto ko lang mag-code. Ayaw ko mag-ayos ng servers. Gusto ko lang mag-code and make money, right? Kasi yung time mo sa pag-aayos ng server, it's time nawawala sa paggawa ng server. Sa paggawa ng app, sorry. Right? Okay, so nag-move on ng mundo. Kasi nung panahon na yun, may panahon na wala pang masyadong hosting. Talagang kailangan mo gumawa ng physical servers. So ngayon, tinitake for granted na natin yung GitHub, yung SourceForge, yung mga mas matatanda. Pero na way back, wala pang source repository na maayos. So nung software engineering class ko sa mga second year college ako noon, 2003 yun, 2002. Kailangan ko pa mag-setup ng sariling CVS server. Wala pang Subversion nun, wala pang Git nun, CVS. Dito sa bahay namin sa Parañaque yun. Naka-on lagi yan. Server na yun para pwede kami mag-commit kahit nasan kami. Sobrang freaky ng internet connection, nakakabwisit siya. So yung evolution from physical, hosting. Come to think of it, ang hosting, simple lang naman. Ayoko na mag-maintain ng server. Sa'yo yung server, re-renta lang ako. Babayaran lang kita. Ikaw na bahala dyan. Ayoko mag-update. Ayoko niyan.
okay, may bayad naman eh. May mga tao na yun yung joy nila sa buhay. So, good. Win-win situation. May pera sila, tapos ginagawa nila yung gusto nila. So sa mga people ba, na-experience nyo ba itong cPanel? Shared hosting, dedicated hosting, PHP, MySQL? Meron pa bang, mukhang wala na, mukhang mga modern technologies na yung nabutan natin. Sige, pero ito yung parang compromise, no? Binigay mo sa isang hosting yung physical server, ikaw, click ka na lang. Okay, so ulit na natin on failure and on success. Tiningnan ko sa Bluehost ata to 430 pesos per month, PHP 7 na ata yun. Hosting, ayan, pag hindi gumana yung app mo, magbabayad ka pa rin monthly. Siyempre, hindi mo naman sasabihin na 1 month, hindi na gumagana yung app mo, hindi siya bumenta, di ba? Bibigyan mo pa rin siya ng time, like 3 months. Magmamarket ka pa rin ng konti, sasabihin mo sa friends mo, sabihin mo sa FB groups, sa ginawa kang app. So, mga 3 months din yun na ipapatakbihin mo siya. Ito ang problema. Ang malaking problema sa hosting ng mga unang panahon, pag nag-succeed, pag naka-viral. Kasi imagine niyo server lang yan, may sobrang specific specs. Like dual core, na may 4 GB RAM, or what have you. Pag hindi na kinaya nung machine na yon, dadapa yung machine na yon. Tapos walang capacity yung hosting mo to upgrade it immediately. Kasi machine lang naman yun eh. So, ang ginagawa doon, bibili ka ng mas malaking machine, tapos sasalukin mo siya, yung small machine, magmamadali ka kasi nagagalit na yung mga people kasi bakit down yung site mo. So, sad and stressful itong ganitong situation. Ayan natin yan. Ayan na, pagpunta na tayo sa cloud. Alright, cloud is actually heaven para sa software developers. Bakit? Ayan. So, yung internal workings ng cloud ay isang magic para sa akin, si Amazon yung pinaka-proponent ng cloud computing. So, ano yung history ng cloud? So, si Amazon ay isang retail store. Precursor siya ng Lazada and Shopee. So, meron silang servers, tapos pag Pasko, sobrang taas ng demand for Amazon stuff. Bilihan ng regalo. Kaso, ang problema, so kailangan mo punan ng server yon. Ang dami mong servers. Pag January, February na, biglang babagsak yung demand. So, ang dami mong computers na hindi ginagamit. Pero hindi mo naman siya pwedeng itapon. Kasi pagdating ng December, kailangan mo na naman siya. So, ang gastos, meron kang maraming computers na hindi mo ginagamit. Right? So, nisip nila, ito yung magic dito, magic ni Jeff Bezos and the AWS team. Ginawa nila, what if parentahan natin sa ibang tao yung excess compute capacity and excess storage capacity natin? So, may magic silang ginawa such that bibigyan ka nila ng virtual instance, then pwede mo click of a button, lalaki yung server mo. Lilit yung server mo. So, vertical scaling yung tawag natin doon sa mga DevOps na nandito, sa mga AWS guru na nandito. Ayan. Tapos, may isa pang way ng pag-scale, horizontal scaling naman. Kasi medyo mahal mag-vertical scale, pwede mo rin i-replicate ng ilang beses yung sarili mong, yung server na yun, para kapag busy na tong server A, dilipat siya sa server B. So, meron tayong load balancers and all that magic sa loob ng AWS. Okay. So, kung gagamitin natin ng cloud, dun sa app natin, okay, so tinignan ko yung price ng T3 Small sa Asia Pacific, maglalabas ka pa rin ng 923 pesos per month. And, so on failure yun. Ibig sabihin, walang pumunta sa site mo, maglalabas ka pa rin ng pera. At least one server to keep it running, right? Kasi pag walang server, hindi siya tatakbo. Ang maganda sa cloud, kapag nag-succeed yung app mo, pumatok siya, unlike dun sa hosting provider natin kanina, ang dali mag-scale up. Mag-launch ka lang ng bagong EC2 server, lalaki na agad yung demand. Ngayon kapag bumaba na ulit, delete na ulit yung demand. Pero meron ka pa rin fixed cost dito sa cloud. So far, yung cloud na yung pinaka-cost efficient na solution sa isang startup founder. So far. Yan. So, nandito na tayo sa serverless era.
And serverless ay pinasamuno ulit ni Amazon AWS 5 years ago or 2014. Wala. 7 years na pa rin. So medyo matagal na. So imagine niyo si serverless, isa siyang cloud computing service. So cloud lang siya. Sige, yun na muna, cloud siya. Ang difference niya ay billing. So meron siyang konsepto ng burst. So, okay. Ano yung burst? Okay, dito yung magic ng serverless, no? So kapag may pinakompute ka sa kanya, 1 plus 1, so sagot mo 2. Sagot ni computer 2. Sa serverless, i-charge ka kung gaano katagal niya kinalculate yun and nothing more. 100 milliseconds yung charge sa'yo. Sa isang typical cloud EC2 instance, i-charge ka kung gaano katagal naka-on yung server. Not necessarily yung calculation nung pinapacalculate mo, kung gaano naka-on. So, i-charge sa'yo 72 hours or 3 days na itong naka-on. So, ang laki ng cost difference. So, kapag walang bumibisita sa site mo within 3 months, you are charged 0 pesos. Kapag dito naman sa typical EC2 cloud solution, babayaran mo pa rin yung 3 months na yun. Right? Ayan. So, sa serverless, dito na pumapasok yung magic, no? If nobody visits your site and nobody buys from you, 0 pesos charge. Asterisk yun na. Kasi almost 0. Minsan, charge ka ng centimos, 25 centavos, ganun. Pero almost 0 yung charge sa'yo. So, you have the opportunity to try again and add it to your portfolio. But on success, ang maganda sa serverless, it automatically scales. So, kaya niyo i-handle yung... So, kung naalala niyo si Kim Chu, yung bawal lumabas song niya. So, initially, pumatok yun. Bawal lumabas sa 10 tao. Sumasayo, bawal lumabas. Tapos biglang nag-die down. Tapos hanggang ngayon, nakalimutan na natin, di ba? So, kung magpa-provision tayo ng server, initially na sobrang dami, ano gagawin natin sa mga servers na yun? Pero si serverless, matik yun. Pag wala na bumibisita dun sa site mo, matik na hindi ka na rin sisingilin. Okay. So far, so good tayo? Serverless means pay on demand. Yes, Totep, you are correct. Pay on demand. Pag walang bumibisita sa site, walang bayad. Okay. Ayan na. So why is serverless perfect for startups? Because it cheapens failures up to almost 0, right? So, bigyan ko lang ng kwento, no? Familiar ba kayo sa Angry Birds? So, type Angry Birds kung familiar kayo sa Angry Birds. May kakilala ba sa Angry? Yun. Siyempre, Angry Birds. Si Clarice Dolente, Angry Birds. Maria Nicole, Angry Birds. Rowan Bacalso. Yeah, thank you for support, Rowan. Tayo na magkausap yan. Okay. So, trivia, no? Yung company na gumawa sa Angry Birds, Rovio, siya ay 51st app na ginawa ng Rovio. 51. So, meron siyang 50 failures bago siya naka-release ng hit. May Angry Birds the movie, may Angry Birds 2, tapos yung mga t-shirt, may royalties yun, ang laking pera ng pasok na. No? Pero before that, hindi siya madali kasi 50 failed apps yung nangyari. But if we reduce the cost to almost 0, we can try and try and try and try and try again until success, right? Because we have time and we have energy and we don't need much money, right? We play on our strengths. So serverless cheapens failures and it encourages experimentation, which is very good para sa akin. Okay. So tapos na yung why, dito na tayo sa how part, right? So ang isang serverless app usually, mostly they're composed of 3 components. 3 or more, pwedeng magdagdag, pero ito yung parang pinaka-basic, no? So we have the CDN or the edge. Yung terminology depende sa vendor. So kaya, since medyo bago-bago pa yung technology, bawat vendor may sariling marketing ng technology nila, no? So we can call it CDN, we can call it edge. Ang nasa edge ay static files. What are static files? Files na hindi nagbabago.
Kahit na ilang beses mo siya i-run, ganun pa rin siya. So we have HTML, CSS, JavaScript. Now, sa JavaScript, may mga famous frameworks. So the three famous frameworks that I know of is React, Vue, and Angular. So I love React. So React boy ako. Sobrang love kong React. Although nagamit ko na rin ng Angular and Vue, pero hindi ko siya preference. So next is the Lambda function. So i-compare natin, no? So sa mga sanay na mag-program sa PHP or sa Java or sa Ruby on Rails, so parang monolithic siya, no? Lahat ng files mo nasa isang bundle. Pero dito sa serverless, hiwa-hiwalay sila. Sa Lambda function, sa Lambda/function, nandito yung logic mo kung paano gumagana siya. Most popular language sa serverless is Node.js or Go. May nakikita akong Ruby, mga ilan-ilan. Pero yun, personal experience, Node.js yung ginagamit ko. Serverless database. Serverless database, ganun din yung idea sa serverless database. No? Normal databases, charge ka per hour. Sa serverless database, charge ka sa two things. Sa access time and sa storage. So yung storage minimal, ang mas malaki actually yung access time. Which translates again na kapag walang bumibisita sa site mo, halos wala kang babayaran. Okay. So CDN, what is CDN? Pag nag-upload, so imagine natin to si Green Guy, nag-upload ng file, say something.img, so I think something.css, magre-replicate automatically yon sa buong global network yon. Tapos kapag may bumisita na ibang tao from the Philippines, tapos yung uploader galing sa Amerika, hindi na kailangan pumunta ng packet papuntang US pabalik. Hahanapin niya yung pinakamalapit na node, CDN node, at doon niya i-load. So nababawasan yung load time ng mga static files natin. And it's okay to replicate them because they're static anyway. Right? Hindi naman siya nagbabago. So it's okay. Mas marami bang mag-visit, mas malaki ang babayaran? Yes. So depende na yan sa vendor mo kung ano yung tier. Pero may kadalasan meron silang free tier. Like for Netlify, 125,000 visits per month, that's free. So for me, 125,000 medyo enough na yun for some projects, no? For some projects, hindi siya enough. Pero as long as may nagbabayad sa'yo na mas malaki sa sinisingil ng Netlify, you're good, right? Positive income ka. Okay. Ano yung mga famous vendors ng CDN? Actually, yung famous, magsisimula lagi sa three famous cloud providers. Si Amazon, si Microsoft, tsaka si Google. So yun yung tatlong pinakamalalaking names pagdating sa cloud computing. May sarili silang flavors of CDN. Minsan magkakapareho din lang naman ginagawa. Yung iba may added features. Yung iba costing lang yung problema. May mga technologies na sumasakay on top of these giants like Netlify and Vercel. Kung sa mga AWS certified people dito, alam niyo kung gaano ka-hassle mag-upload sa AWS S3 ng kung i-script nyo, sige, well and good. Pero si Netlify kasi, gumawa siya ng UI para sobrang user-friendly. Pero it sits on top of AWS. So parang Heroku on top of AWS. So ito yung mga available CDNs natin. Lambda functions, again, merong Lambda functions, Lambda/functions. Si AWS, si Microsoft, si Google, and yung mga, meron ding services si Netlify and si Vercel. Kaya naka-yellow si Netlify kasi favorite ko ang Netlify. So I like using Netlify. So for now, right? Serverless database, ang nagamit ko na is Upstash pa lang. Upstash provides Redis and Mongo. Nagamit ko na rin DynamoDB. So as long as walang access dun sa data mo, wala kang babayaran. There's this new technology, relatively new, I think 3 years na rin to, 4 years. Amazon Aurora, MySQL siya, pero serverless MySQL. I haven't really tried it out, pero nabasa ko lang siya. Alright.
Ngayon, serverless app demo. So, may gagawa tayo ng sobrang simple. Actually, nagawa ko na siya. Papakita ko na lang yung source code na. Okay. So, pwede nyo bang sabihin kung nakikita nyo pa rin okay. Nakikita nyo pa rin ba ang screen ko? Yes, sir. Yes. Okay. So, ito yung aking sample. Wait na, nakaharang to. Yan, nakaharang. Prepare ko na yun before the meeting. There we go. Wait lang, guys. Okay. There we go. So, meron tayong serverless app. Isa-send ko yung link to everyone so that they can tinker. Okay. So, I just named it MB1, Message Board App. So, yung pinag-usapan natin, ito lahat yon. So, meron kang React, meron kang Lambda, at meron kang Upstash Redis. So, my name is RD Aram. Hello, how are you? Ayan. So, if you submit, yan, bago siya dito. So, wala akong server nito. Wala akong inaayos sa server. Wala akong binabayaran. Gumagana siya. Right? So, 125,000 visits. Kahit i-click nyo yan 10 times, hindi nyo ata maubos yung 125,000 per month. Okay, so yeah, try it out. Kali-kalikot. So, actually, yung mas magandang question, ano yung source code? Source code, yes. It's open source, no? In-open source ko siya kaninang umaga. Krinan ko ito kaninang umaga. Okay. So, maging technical tayo. Let's dive deep. Deep dive. Dive deep. Ayan, sorry. So una, ano sabi natin first component? First component is yung CDN. So dito, nasa front end yung CDN. Titingnan natin yung React application natin. Yan. So yung major file dito is ito, yung React. So tingnan natin. Yung UI na to, Polaris yan. Polaris is a toolkit provided by Shopify. So trinay ko yung Bootstrap, hindi ko bet. Papangitan ako. So mas gusto ko yung Polaris. So dito siya. Polaris ito. Polaris. So nothing special about this code. Isa siyang simpleng React app. Maliban dito. Okay. So sa mga marunong mag-React dyan, use effect, nagtitrigger siya sa simula ng code. So kinukuha ko yung messages mas sa madaling sabi sa simula ng code. Tapos kapag nag-type ako, pinopost back ko siya sa /message. Tapos ayan, ito yung curious link. Bakit may curious URL dito? So si Netlify kasi, meron siyang convention over configuration thinking. Kasi sa mga marunong dito mag-AWS API gateway, sa mga marunong mag-AWS Lambda, medyo technical at medyo matrabaho. So inalis na ni Netlify yon. Basta tayo, nandito yung URL mo. Basta mag-stick ka dyan para wala kang iisipin. So kapag in-access mo itong endpoint na to, makukuha niya yung backend. Okay? So ngayon, silipin naman natin yung backend. Backend. Message board. Backend. Okay. Maganda dito ay sa mga nag-express or nagko-COA, ayan, isa lang siyang COA app. Nothing new. So wala kang masyadong bagong aaralin. Just do your own thing. Just do your thing, di ba? Ganun na siya. So nandito na naman yung ating makasaysayang back-end path. So nandito si get message. Kukunin niya lahat na, ayun. Nasaan yung database natin, guys? Ano yung database na gamit natin? Anyone? Ito siya. Gumamit tayo ng serverless Redis. Ang serverless Redis natin, pakita ko sa inyo, Upstash. Yan. So, nagsisave lang ako dyan. Save lang ako dyan. Pag hindi umabot ng certain number of files, ng records, 300,000, hindi ako magbabayad. Parang hindi naman siguro ako abot doon. So, ginawa ko lang, nag-L-range ako sa Redis, meaning list. Kinuha ko yung mga data. So, ito yung get. Dun sa post,
kinuha ko yung message galing sa front-end, galing sa React. Tapos, nilagay ko siya. Lpush. Inad ko siya dun sa list. Tapos yun na. Pagka-push ko sa kanya, tinawag ko siya ulit para pag tinawag ko ulit, mag-update. Right? So ko lang malaman kung ilan yung nag-try ng app. Ayan. Yun, no? Si Juanito Hagos, tsaka si Rowan Bacalso. Yay! Mabuhay kayo, sirs. Okay. So, yun yung demo natin. May question ba so far dun sa demo bago ako mag-proceed? Okay. So, assume ko wala ha. So far okay yung... anyway, pwede nyo naman kalikutin yung code ko kasi open source yan. Sorry, madumi. Krinam ko lang yan kanina madaling araw. So marami pang console.error dyan. Sorry. Pero yeah, it works. Yun yung mahalaga. It works. Okay. Patapos na pala tayo. Okay, may question galing sa what benefits can you get using cloud? Okay. Sige, sagutin ko na yan pero alam ko may Q&A section tayo. What benefits? So, gaya nga na sabi natin kanina, it can reduce your cost. Kasi pag naka-cloud ka, sa halip na, okay, number one, pwede mong i-expand yung capacity, padlaki, and paliit, or padami. So kapag dinudumog ka na ng visitors, click, okay na. Unlike traditional servers and hosting, stuck ka sa isang server configuration, server settings. Sa cloud, flexible yung server mo. Pwedeng lumaki, pwedeng lumiit. Okay, so yun yung advantage ng cloud. What is the easiest part of being a server? Hindi ko na-gets yung question. Sorry, Paki. One page lang po ba yan? Yes, SPA yan. Isa siyang single page application. Okay. So, dun sa mga gusto pang matuto sa serverless, let's connect. Meron tayong group, facebook.com/group/serverless.ph. Relatively new siya, mga 50 pa lang tayo dun. But yeah, let's chat, let's ask questions, let's learn. Let's learn from each other. Ito pa, singit ka din lang. So, if you are looking for a part-time development job, project-based, full-time, or kailangan nyo ng work na magsusuit sa studies nyo, flexible hours, remote work from day one, let's talk. Send me an email, rd@cloudsol.com. Tingnan natin kung ano mapag-uusapan natin. Or if you are planning to start your own startup, noong panahon, noong 2004, ang problema namin noon, wala kami mapagtunungan. Kasi yung circle namin, it's either students or walang idea sa startup or sa business. So, ayoko mangyari ulit yung ganung situation kasi mahirap eh. So, nandito ako. Pag may problema, pag may questions kayo regarding anything, startup, project, IT-based, let me know. Kape tayo. Virtual kape kasi may pandemic. Okay. Ito na yung last words, no? Bonus sa makakahula kung anong game to. Favorite to ng anak ko. Anyone kung alam niyo ba tong game na to? Anyway, so let's read it. Yan, Daniel Presto, Minecraft. Very good. Kapag natalo, yan, Minecraft. Christian Lipitan. Totep, Minecraft. Yeah. Pag natalo mo yung Ender Dragon, lalabas to. Pero it's a very good quote. So 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sails, explore, dream, discover. So ayan, no? Yung mga mistakes namin nung kabataan namin 15-20 years ago, pag nakita-kita kami, pinagtatawanan na lang namin yun eh. Pero ang hindi mo mapagtawanan, yung mga regrets mo na parang bakit itong college hindi ko to ginawa? Pwede naman, ba't di ko ginawa? So ano yun, i-hunt ka nun buong buhay mo, I swear. So habang ngayon, kaya nyo pa gawin nyo na ang gusto nyo. Kasi hindi laging may opportunity. Hindi kayo laging may time, hindi kayo laging may energy. So with that, I end my presentation and I will hand it over to our dear MCs. Thank you very much for staying with me hanggang sa dulo ng slide. Thank you.
FB group po Thank you, ng sir, for serverless. sharing your knowledge. Sorry po. May nagtanong FB group ng serverless. I will send it. Hanapin nyo na lang serverless PH. Facebook.com/group/serverless.ph. I think yun lang naman yung group na dedicated for serverless sa Philippines. Kasi merong serverless Indonesia. Ayun, yan. Sorry. Balik sa MC. Thank you, sir, for sharing your thoughts. To break the monotony of the program, we will give you a special intermission number. Ladies and gentlemen, PUP yan, let us all welcome Miss Ana Luz.